Punta tayo kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson, Yes. Sir Nazario Briguera. Sir Nas, good magandang umaga po. morning. Welcome, Double Wang sa Double B. Yes, good morning, Sir Weng and Ma'am Weng. At magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig sa inyong programa ngayon. Namiss ka namin Salamat. for a Oo. while kasi busy ka sa West Philippine Sea, Sir Nas. Oo. Oo nga po, oo nga po. Pero bago natin punta na West Philippine Sea, gusto ko lang linawin muna, tuloy ba yung nakapending natin na importasyon ng isda ngayong last quarter po ng 2024? Yes, Ma'am Weng, tuloy po ito. May paparating po tayong mga imported fish and fishery products. Ito naman po nangyayari talaga every year, lalo na pagka itong last quarter. Kasi nga po magpapatupad na tayo ng close fishing season. Pero originally kasi ang inaprobahan ng National Fisheries or inirekomenda ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council ay 25,000 metric tons. Pero ikinsidera na dagdagan ito gawa nga nung in anticipation din nung mga sunod-sunod na mga masasamang panahon at may pagka ganitong last quarter inaasahan din natin yung mga masasamang panahon. So in anticipation, so dinagdagan po natin yung volume. So ngayon ang inaasahan po natin ay mga nasa 30,000 metric tons na imported na isda. Kailan po ang dating nitong 30,000 metric tons na ito? At anong klase mga isda pala, Sir Nas? Sa ngayon, di pa ito dumarating. Siguro mga mga third week ng October, baka dumating na ito or first week ng November. So ang karamihan dito sa mga inaasahan natin na imported na isda, unang-una yung round scad or yung galunggong, gawa nga ng itong ginagawa nating importation taon-taon naman ay para din ma-fill in yung gap kapag nagpapatupad po tayo ng close fishing season, particularly po dito sa northeastern Palawan for galunggong. Yung galunggong, buti nabanggit nyo yan, napapansin natin ito, kahit sa monitoring na ginagawa ng BIFAR dun sa weekly consolidated retail price na rin ng mga top fisheries commodities, lumalabas, wala ho masyado sa mga imported, no, na mga galunggong talaga ngayon. Yes, Sir Weng, wala po talaga kasi nga halos paubos na yung stock talaga ng mga huli pang naging importation natin. So ang inaasahan talaga natin na pagdating nito ay nitong last quarter dahil ito'y inaasahan nga natin na siyang magpupuno doon sa kung anumang gap resulta nga ng pagpapatupad ng close fishing season at hindi naman natin hinahangad na sakali na magkaroon ng mga masamang panahon ay hindi tayo magkukulang ng supply ng isda. Kailan huli tayo nag-import? Kailan? Itong taon? Nitong taon, ito pa lang sa pagkakaalam ko yung nitong last quarter po. Kasi yun naman po talaga ang nangyayari. Even last year, ganun din po. Last quarter din ang nangyayari. Once a year lang talaga tayo nag-import? Yes. Okay. Pero may natira pa ng mga past months na galunggong, no? Ito pong pag-i-import natin, 30,000. Ito ba ay tawag rito, first time na nag-increase sa ganito kalaki? Hindi naman po. Usually, itong volume na ito talaga yung average volume usually na nangyayari kapag mayroon pong importation, Sir Weng. 25 to 30,000 metric tons. Diyan ang laro natin. Kailan po yung closed fishing season, Sir Nas? And which part? Palawan lang po ba ito? Yung Palawan po, magsisimula siya ng November 1. Meron din po tayo sa Zamboanga, that's for starting close fishing season, na nangyayari naman po yan, mag-start siya ng November 15. And that would run for 3 months po. Okay. Pareho pong 3 months, 3 Zamboanga months. and Palawan. Yes, 3 months po yan. Okay, sapat na po yung 30,000 to cover yung sa yung kakulangan na sa isda due to the closed fishing season na yan. Yes, Ma'am Weng. Ang nangyayari po kasi pagka nagkakaroon ng deliberation ang National Farm Sea, ito po yung pinakamataas na konseho natin, nagre-recommenda ng importation, multi-sectoral po ito. Ang nagiging basehan lamang po nila yung actual consumption based on the previous years para po masiguro natin na kung ano lamang talaga yung gap. Ayaw din po kasi natin na magkaroon din ng
competition sa local Yes. production. Opo, mahalaga tama yun. po yun. So, itong volume na ito po, please rest assured na ito po'y pinag-aaralan. Ito po'y base din sa actual consumption talaga. So, hindi po ito just for the sake of importation. Ito yung volume na naangkat natin. Hindi po. May mga datos na ikinukonsidera para po makapag-arrive sa ganito pong volume ng inaangkat na isda. Hindi naman po mahal yung pagdating sa palengke natin, yung mga imported na isda, Sir Nas. Even tingnan po natin yung mga data on price monitoring, mas mababa po talaga ang importation at yun naman po talaga ang gusto nating mangyari na dapat mas affordable po yung isda para sa ating mga kababayan. Pero yung galunggong ngayon, umaabot na ng yung medium, 280 hanggang 380 na Per kilo. per kilo. Mahal na, no? Sir Nas, oo, Alala parang, ko dati, ang battle cry pa nung Oo. kandidato si Cory Aquino. yung pinaka Balikan niyo yung mga video na nakakaaliw Oo, kasi oo. ang battle cry noon ibaba sa 20 pesos ang presyo ng galunggong. galunggong. Oo. 'Di ba ngayon 280 na pinag-uusapan Oo, natin? pangyayamanin Diba? na ang galunggong. Yes, di hindi ba? na siya poor man's fish, ha? Oo. Bakit ho ganun? Fairness. Wala ho tayo magawa dyan na mapababa ho yan. Kung sagana naman ho tayo Well, dito. I think the observation na sinasabi natin na dati representation ng pagkain ng masa itong galunggong, no, isda ng masa. I think we need also to consider na ano din po, nagkaroon na rin ng mga inflation. Mhm. So we cannot actually bring back that ano po no that analogy na ano siya na fish for the masses. Yes. And meron na rin po, ang maganda po kasi Ma'am Weng ang naging mga development, marami na tayong na-develop na mga technologies na kung saan gumanda po ang production natin from Yes. aquaculture. Oo. Yun lang. For oo. example, yung tilapia and pangus, naging maganda na, efficient na yung technology natin. Kaya tumaas po ang kanilang availability. Mhm. So dahil tumaas ang kanilang availability, mas bumaba na ang kanilang presyo. At So, saka ano, Sir Yes Nas, po. mas madalas na sariwa na yung mga isda na nabibili natin, 'di ba? Correct. Oo. Tama po yun, Ma'am Weng. Tama po yun. Sariwa ba ho? Kung baga, itong Wag mga lang yung imported. Pag imported, hindi na sariwa yun eh. Hindi, Ilado yun eh. Kunyari, yung sa galunggong, Yes, kunyari, oo. kung nahuli sa Palawan ngayong araw, kailan ang dating niyan dito sa Nabotas? Kung nahuli po galing sa Palawan, I think that would take mga 2 days din po bago 2 days. or makarating dito sa Metro Manila. Pero ang mga big commercial fishing vessels po natin ay equipped naman po siya ng mga cold storage ano po no facility no, may Yes. mga baong yelo, may mga ano po yan na sinisiguro na talagang sariwa din. Oo. And Ma'am Weng, I just have to respond to that statement na yung mga imported fish and fisher products po natin kumpara dito sa mga ay hindi po siya sariwa. Isa po sa mga regulations na ginagawa natin, yung food safety po. Yes, of Yung course. natin na ligtas po yung mga iniangkat natin. Mm. And then, tayo po kasi sa kultura nating mga Pilipino, lalo na sa mga ordinaryong kababayan natin, pag sinabing sariwa, yung walang yelo. Yes. Oo. Na fresh. Hindi po, pagka sinabi po natin preserve talaga yung freshness, pati yung safety ng isang isda, dapat po ang ideal nga from the point na mahuli siya, kailangan mag-apply ka na po ng yelo Mm. para Yes. po mas ma-preserve po yung freshness po. So itong Yun. mga inaangkat po natin, ang termino po natin dyan ay fresh frozen. Fresh frozen. Fresh po siya, Yes. pero frozen siya Oo. para ma-preserve yung Pagiging sariwa. Pero Pagiging sariwa. paano yung mga namumula-mula ang mata? Yan. Mga Yung ganun. hasang. Yun naman po, Butla na ang hasang. ang Oo. tagubilin natin dyan sa ating mga mamimili para po marunong kayong kumilatis, kumbaga, kung ano ang sariwa sa hindi. So, tama po yun, Sir Weng. Isa sa mga indikasyon na hindi na sariwa ang isda, medyo mapula ang mata, ang hasang ay Maputla. kabaliktaran naman, maputla na, hindi na siya mamula-mula. Tapos pagka medyo kinurot mo siya or diniinan ng konti, lumulubog yung daliri mo, nagsasag, kumbaga yung, Yes. yung flesh. So, Bakit yun? mga Bakit ganon? indikasyon yan, ay kasi po nagkaroon na ng nagkaroon na ng pag-deteriorate nung kalidad nung laman nung isda. So pagka fresh po dapat firm
Oo. yung laman niya. Kala ko baka na-defrost tapos, di ba? Oo, nawala na ng- yung Hindi texture ay naman hindi na po. solid. So, oo, yes, hindi naman po. Oh, okay. Sige. Pero sandali ha, ito palang issue sa sardinas. Oh. Kasi yung ibang mga manufacturers, hinihingi ho na talagang itaas na ho ang kanilang sardinas. Yung dilata. No? May kinalaman mo ito dito sa atin? Paano ba masiguro na yung supply naman ho ng sardinas ay sapat at mura pa rin ho ang sardinas? Damay ba yung close Damay fishing ba yun? season yung mga tamban? Hindi naman po. Yes. Tamban, oo. May close fishing season po tayo sa Tamban. Pero as far as sardine production is concerned po, ang papel po dyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, siguraduhin na may raw materials. Kaya lang po, itong presyo ng sardinas, subject po yan to different factors. Like yung production cost po, yung presyo ng mismong yung lata na ginagamit. Alam naman po natin na may mga pagtaas na rin ng presyo tungkol sa mga ganong ginagamit na gamit. So, hindi lamang po ito tungkol doon sa isda na ginagamit for sardines, no? May iba pa po mga factors na hindi po namin control sa Bureau of Fisheries. Wala na sa inyo. Yung mga tin can na ginagamit dyan. Mga tin O yung can, mga ganon. Of course, Yes. yung ibang part. Sa kanila isda lang, Sagana, supply ng isda. Supply, oo. Basta ang sinisigurado nyo, Sir Nas, hindi nagkukulang ang supply ng tamban para sa sardinas production. Yes, yan po yung naging magandang resulta ng close fishing season natin, particularly sa Tamban, na talaga nag-improve yung stocks natin pagdating po sa Tamban. And ang kailangan lang siguro natin talaga pang isulong yung maisali natin sa value chain yung mga municipal fisher folk pagdating po sa pagsusupply ng raw materials for sardines. Okay. Yung Alright. import natin ng isda, saan nung magagaling ang import natin? Usually po, Vietnam po Vietnam. yan. Yes, oo. May partly China? Wala. China. Yes, Hindi nawawala. Oh, Nagkaangkat Vietnam at talaga China. tayo sa China. Kinuha lang po yung sa West Philippine Sea. Pag tinata kayo, may Pinoy Naligaw lahi lang nun sa eh. area. Pinoy, nilagyan ng visa. Ma'am tuloy. Sir Nas, thank you ha. Thank you. Salamat sa oras. Maraming salamat po, Ma'am Weng. Sir Weng, pagka-available po tayo anytime. Yes, thank you. Po ako. Busy ka eh. Maraming Hirap mong salamat. i-text. Nasa West Philippine Sea ka lagi. Oo nga, ingat kayo ha. Ingat kayo ha. Opo, Sa mabuhay po kayo, pag-ikot. mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Thank you. Salamat to ang pumunta ng Baho de Masinloc, yung Oo. yung Bifar. Oo. Palagi silang pinipinahan ng aeroplano. Hilingan, walang pinoprotektahan.